You don't have an idea how much this means to me. Sa loob-loob ni Chito. Kung alam lang nito na langit na para sa kanya, ang hayaan siya nitong maalagaan nito, na isang malaking pribilehiyo ang ibinigay nito sa kanya nang hayaan siya nitong makalapit dito at makasama ito. Ni sa hinagap ay hindi niya inakala noon na mabibigyan siya ng ganong pagkakataon. Handa na siya noong mahalin nito sa malayo at tanggapin kahit kailan hindi niya magagawa magkaroon ng bahagi sa buhay nito. He tried to look for her in the woman he met but failed miserably dahil mananatiling ito lang ang may hawak sa puso niya. Hindi sa natutuwa siya na namatay si Martin at nabigyan siya ng pagkakataong makalapit kay Charlene, pero maiintindihan naman siguro siya ni Martin dahil pareho sila nagmahal kay Charlene. May mga pagkakataon na naiisip niyang ipaalam rito ang totoo tungkol sa ama ng batang dinadala nito, pero nangangamba siya sa maaaring maging reaksyon nito. How could he act towards her after she found out the truth? Baka makasama rin yun sa kalagayan nito. Posible rin magkaroon ng malaking gap sa pagitan nila. Hindi dapat mangyari iyon, lalo pat kailangan pa nito ng titing dito. Sa palagay niya, ang pinakamabuting gawin ng mga panahong iyon ay ang manahimik na lang muna. But there were times when he felt so twisted up inside, when he yearned to let the trust and the truth set him free. May problema ba? Tanong nito sa kanya na pumutol sa mga isipin niya. Problema? Wala. Para kasing malungkot ka, punan nito. Hindi, pagsisinungaling niya. Pero kung pwede lang sana nilang tunay na pagsaluhan ang pagiging magulang ng batang nasa sinapupunan nito, ay magiging isa na siguro siya sa pinakamasayang lalaki sa mundo. Pero hindi maaari. Sa isip ni Charlene ay mananatiling anak ni Martin ang dinadala nito. Iyon ay kahit paalam nito na donated lang ang sperm na ginamit para mabuo ang sanggol. Nakaschedule na nakunan ng ultrasound ang sanggol na sinapupunan ni Charlene. Kagaya ng naunang mga pagdalo niya sa doktor, nagboluntaryo si Chito na samahan siya sa pagpunta roon. Nang tawagin ng doktor ang pangalan niya, tumayo rin ito. Ngayon ka i-ultrasound, hindi ba? Tanong nito. Tumango siya. Is it okay if I come with you? Parang gusto ko lang makita. What I mean was, okay. Nakangiting saad niya. Tila nagulat ang doktor nang pumasok siyang kasama si Chito. Pero tumangulang ito saka siya binati. Ilang sandali pa'y sinabihan siya nito na lumipat siya sa kabilang kwarto kung saan naroroon ang ultrasound machine. Pagdating doon ay pinahiga na siya sa examining table. Inalalayan siya ng assistant nito pero nakialalay rin sa kanya si Chito. Para bang alalang-alala ito na hindi siya makakasampa sa kama. It's okay, I've done this many times. Natatawa tuloy na sabi niya rito. Ngumiti lang ito pero hindi pa rin ito lumayo sa tabi niya. Bahagya siyang nailang nang ililis ng doktor ang pag-iitaas ng niya para malagyan nito ng gel ang mabilog niyang tiyan. Pero hindi naman sa kanya nakatingin si Chito kundi sa monitor kahit wala pa namang makikita roon. Maya-maya pa ay inutusan ni doktora ang assistant nito na patayin ang ilaw. Iginalaw-galaw na nito ang aparato sa umbok na tiyan niya. There it is. Kapag kuwan ay bulalas nito. There's your baby. Malabo ang figura pero pagkatapos may pindutin ng doktor ay unti-unti niyang naaaninag ang figura sa monitor. Hindi niya maipaliwanag na nadarama niya habang nakatingin siya sa anak niya. Para siya maiiyak sa pinaghalong lungkot at tuwa. Tuwa dahil nasasaksihan niya ang isang munting milagro at lungkot dahil hindi na niya kasama ang taong dapat sana'y makakatuwang niya sa pagpapalaki ng batang kukumpleto sana sa kanilang pamilya. It was then that she felt a hand reach out towards her. Napatingin siya kay Chito. Nakatitig ito sa kanya. May kung anong ekspresyon sa mga mata nito. And it felt so good and so right to be sharing that moment with him. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Basta iyon ang nararamdaman niya. Malikot ang baby mo, sabi ng doktor niya. Nakikita nga niya na panay ang kilos nito. Gusto mo bang malaman kung babae o lalaki? Tanong nito sa kanya.
Napatingin siya kay Chito. Hawak pa rin nito ang mga kamay niya habang nakatitig ito sa monitor. Naramdaman yata nito ang pagbaling niya rito. Tumingin din ito sa kanya. "Well, do you wanna know?" Tanong nito. "Mas gusto ko yata na magiging surprise na lang." Naipas siya niya. "Then let it be a surprise." Nakangiting wika nito. "Mas maganda nga siguro yon, may suspense. But Doc, how's the baby?" Baling nito sa magagamot. "As far as I can tell, the baby's doing fine. Kaunting panahon na lang hihintayin at masisilayan niyo na siya. Would you like a copy of the video?" "Yes." Magkasabay na sagot nila ni Chito. "Okay, pagagawan ko yan ng kopya. Pwede bang tumayo na?" Sabi nito sa kanya. Lumapit ang assistant nito at pinunasan ng tissue ang tiyan niya para maalis ang gel na inilagay roon kanina. Bigla ay parang ayaw pa niyang bumitaw kay Chito. Maybe she had missed having someone hold her hand, or maybe she was just feeling emotional after seeing her baby for the first time and she needed someone to share the moment with. Hindi niya alam ang eksaktong rason. Basta parang ang sarap ng pakiramdam ng maikulong ang kamay niya sa palad ni Chito. Maging ito man ay tila wala rin balak na bitawan siya. Nanatili itong nakatitig lang sa kawalan, parang ang lalim-lalim ng iniisip. Tatayo na ako." Napilitan siyang sabihin dito nang matapos ng assistant sa pagpupuna sa tiyan niya. "Oh, of course." Tinulungan siya nito sa pagtayo. Imboluntaryong nanayo ang mga balahibo niya at biglang naging sensitibo ang kanyang pagdama nang lumapat ang mga kamay ni Chito sa katawan niya. Nakakagulat at nakakapanibago ang nadama niyang iyon. Parang bigla siya nagkaroon ng kakaibang awareness dito. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon siya. It is an emotional moment. Iyon na lang ang pinagpalagay niya na dahilan ng nararamdaman niya. The days passed quickly. Malapit na ang due date ni Charlene. Pinaghahandaan na niya iyon noon pa man, kaya nag-empake na siya sa mga gamit at para mabibit-bitin na lang ito at ang mga bag na dinala nila. Anumang oras na kailanganin niya ay magpupunta na lang sila sa ospital. Kasalukuyan siyang may idinadagdag ng gamit sa loob ng bag nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. "Tuloy," sabi niya. "Oh, aalis ka na?" Tanong ni Chito nang makita ang mga bag na nasa ibabaw ng kama. "Sira, naghahanda lang ako ng gamit ko. Baka biglang magmadali itong anak ko eh. Nataranta pa tayo." "Good thinking." Anito, "Kung ako ang mag-ayos ng mga gamit mo baka kung ano pang madala ko." Umupo ito sa gilid ng kama. "It's getting close, isn't it?" Nakangiting tumango siya. "Nervous?" Muli siyang tumango, pero hindi lang ang mismong panganganak niya ang pinangangambahan niya. Mas ang pagpapalaki ng mag-isa sa batang iluluwal niya ang nagdudulot ng pag-aalala sa kanya. "Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, nandito lang ako kung kailangan mo ko." Anito na tila nabasa ang ipinag-aalala niya. "Ang dami mo nang nagawa para sa akin," wika niya. "And I keep telling you, I don't mind." "You were such a good friend." Inabot niya ang kamay nito. She felt warmth sip through her being. Ang presensya nito nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na makakaya niyang harapin ang nakaambang na pagsubok dahil nandun ito. Hindi niya alam kung paano niya susuklian ang mga naitulong nito sa kanya. "You were such a good friend." May protestang namuo sa kalooban ni Chito sa sinambit ni Charlene. "Ayoko maging good friend lang. Hindi ba talaga tayo pwedeng lumagpas doon?" Malungkot na tanong niya sa isip. Kung pwede lang ay isisigaw niya iyon dito. Ganun kaigting ang pagnanais niya na humigit doon ang maging turing sa kanya ni Charlene. He was longing to see in her eyes that he meant so much more to her. To hear her say she cared for him and not just because he was a good friend. Iyon ay kahit sinabi na niya noon sa sarili na wala na siyang inaasahang kapalit sa lahat ng ginagawa niya. Pero masisisi ba siya na gayong mahal na mahal niya ito at masakit para sa kanyang isipin na hanggang kaibigan lang ang kaya nitong ituring sa kanya? Pero nang maalala ni Martin ay nag-guilty siya. Hindi pa itong naipagbabang luksa ay kung ano-ano nang naiaasam niya. "Oh, napapakunot noo ka. May problema ba?" Usisa ni Charlene sa kanya. "Wala," dagling tanggi niya.
May problema siya pero malabong masolusyonan nito iyon. Come on, you can tell me. Makaganti man lang ako sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Pang-encourage nito. Pinisil pa nito ang kamay niya na hawak nito. He suddenly became aware of the warmth coming from her hand. Masarap ang pakiramdam na idinudulot niyon sa kanya. Wala talaga, I just had a hard day to work. Sabi na lang niya, may bahid na katotohanan niyon. Bakit? Ano nangyari? Usisa nito. Nagkaroon ng delay sa delivery ng mga materyales. Those kinds of things shouldn't happen. Kapag malakihan ang proyekto, malaking pera ang katumbas ng mga ganoong bagay. Anong ginawa mo? I had to fire someone. Hindi ko gustong gawin ng ganoon. Inaalala ko rin kasi ang mga taong dumidepende sa kung sino mang tatanggalan ko ng pinagkakakitaan. Pero kailangan hindi to ang unang beses na pumalpak siya. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Humigpit ang pagkahawak nito sa palad niya para marahil iparating ang simpatya niya rito. Alam kong hindi mo gustong gawin niyon pero kailangan. Wala naman sigurong mali ron. Saad nito. I guess so. Hindi lang maganda sa pakiramdam. Dahil mabait kang tao. Nakangiting tumango siya rito. You think so? I know so. Thanks. Sinserong sabi niya. It felt good sharing his day with her. Kung siguro siya nakatuluyan nito, marahil ay ganun ang karaniwang ginagawa nila. You can still have what you want. Kailangan mo lang lakasan ang loob mo at ipaalam kay Charlene ang nararamdaman mo. Ang problema, parang hindi niya kayang gawin yon, lalo na ngayon na nagluluksa pa rin ito. Hindi niya kayang samantalahin ang kalungkutan nito. Higit pa roon, natatakot siya na sa magiging reaksyon nito. Paano kung ayaw nito sa kanya? Ilang sandali ang lumipas bago niya na-realize na hawak pa rin pala niya ang kamay nito at parang ayaw niyang pakawalan iyon. It felt so nice to hold her hand, especially when she didn't seem eager to let go of it. May uwi akong pizza, kaya nga pala kita kinatok para tanungin kung gusto mo. Sabi niya, kasabay ng pagbitiw niya sa kamay nito na hawak niya. Oo ba? I've gained so much weight already. What's a few pounds more? Nakangiting sabi nito. I keep telling you, you carry your weight well, sabi niya. At parati ko rin sinasabi na bulero ka. Natatawang ganti nito. I'm not. Yes, you are. Hindi na ako magugulat kung malalaman ko na lang na lahat ng ligawan mo ay napasagot mo. You are such a charmer. Is that a compliment? If it is, thanks. Nakangiting wika niya. Totoo naman yun The way I see it, you can have any woman you want. Yes, except you. Malungkot na isa-isip niya. What about that girl you were seeing? Si John na ba yun? Kapag kwa na isisa nito. Wala na kami. Bakit naman? I mean, if you don't mind asking. Wala lang. Nagiging demanding na siya. Baka naman nawawalan ka na ng time sa kanya dahil sa pag-aasikaso mo sa akin. No, it's not that. Putol niya sa sasabihin nito. May mga bagay lang na hindi namin napagkakasunduan. Well, like I said, you can have any woman you want. Mamili ka. Marami pa riyan. Maybe not. Some women are not for the taking. Aniya habang nakatingin dito. Alam mo, napansin ko na hindi ka na yata masyado naglalabas magmula nang tumira ko rito. Lalo ngayon na nalalapit na ang panganak ko. Sabihin mo lang kapag nakakaabala na ako. Ano ka ba? Hindi ka nakakaabala. Siguro nagsasawa na rin ako sa paglabas-labas lately. Nandito ka naman May nadaratan at nakakausap ako sa bahay. Mag-asawa ka na kasi para lagi kami nadaratan at makakausap pag uwi mo ng bahay. Are you going to marry me? That's so tough. I'll keep that in mind. Sang-ayon na lang niya. Teka, bago mo pa ako makumbinsi na maghanap ng babaeng pakakasalan, mabuti pang kainin na natin yung pizza. Natawa ito at sumama sa kanya. Ano ba ang plano mong gawin bukas? Naudlot ang akmang pagsubo ni Charlene nang makapuno at nang magtanong si Chito. Nasa sala sila noon, inuupakan nila ang pastries na dalawa nito.
Nakagawian na nitong dalhan siya ng pasalubong kapag umuwi ito galing trabaho. Wala naman, dito lang ako sa bahay o kaya ay baka sumaglit ako sa mall. How about getting some fresh air? Anito? Saan pa ba may sariwang hangin sa syudad ngayon? Wika niya. We could go out of town para maiba naman. Diyan lang sa malapit. Mahirap na baka biglang magsisipang mag-early appearance ang baby mo. Kabuwanan mo na, hindi ba? Tumango siya. Sure, nakakainip na rin itong parati na lang siyang nasa bahay. Saan tayo pupunta? Laguna. May bahay kami roon pero wala nang nakatira ngayon doon. Minemaintain na lang ng isang malayong kamag-anak. Kahit hindi tayo mag-overnight, pasyal lang tayo ron. Sige. Napapikit pa siya habang nananamnam niya ang inunguya niyang tart. Napakasarap talaga kasi niyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.